Showdown ng dalawang rookie at dating former na magka-teammate na si Flag at Canupel. 49 points, 10 rebounds, 3 assists para kay Flag na meron pang 20 out of 29 sa field. Siya ang youngest or teenager na may pinakamataas na points sa isang game sa history. Isang puntos na lang din para maging unang rookie ulit since 2009 ang merong at least 50-point game. Huling nakagawa kasi noon si Brandon Jennings. Kahit 49 points si Flag, kinulang pa rin para manalo kontra dito sa Hornets. Na turnover pa, sumablay pa yung huling tira. Dun din sa dulo nagkatalo. 3 games na angat ang Hornets kontra sa Bucks na natalo pa sa Wizards at 2 games naman sila behind dito sa Bulls. Si Canupel naman meron 34 points, 4 rebounds, 8 out of 12 mula sa 3-point area. Siya din yung nakakuha ng 2 free throws para manalo yung Hornets galing sa foul ni Flag. Siya ang record holder sa franchise ng Hornets na may pinakamaraming 3-point shot sa isang game bilang rookie. May season average si Canupel na 18 points, 5 rebounds, 3 assists at almost 3 out of 7 sa 3-point area na merong 42%. Siya ang rookie na pinakamalapit na magkaroon ng 50-40-90 dahil ang stats niya ngayon 48, 42 at 89.5%. Siya din ang top 3 player na may pinakamaraming 3-point shot behind kay Steph at Donovan Mitchell. May total na si Canupel na nasa 161. On track siya na mabreak ang record ni Keegan Murray bilang rookie na may pinakamaraming 3-point shot sa rookie season niya na meron 206. Na kay Canupel din ang future ni Brandon Miller at nitong si Lonzo Ball kung sino ang bibitawan sa kanilang dalawa dahil si Brandon Miller pwede nang pumirma ng contract extension. Si Canupel din ang frontrunner para sa Rookie of the Year na hinahabol ngayon ni Cooper Flag. Kinukumpara kasi si Canupel at si Flag sa naging run ng rookie season ni LeBron at ni Melo noong 2003-2004 season. Dahil si LeBron ang chosen one, si Flag naman ngayon ang generational number 1 pick. Si Carmelo ang pure scorer sa rookie batch at year nila, si Canupel naman ang merong historic shooting. Si Carmelo ang frontrunner sa Rookie of the Year dahil siya may pinakamaraming Rookie of the Month pero hindi siya nanalo. Si Canupel naman ang frontrunner ngayon dahil sa performance niya pero humahabol si Flag. Si Dillon Brooks naman namigay ng libreng t-shirt sa mga fans na may mukha niya. Binawi na rin ng NBA yung technical ni Brooks. Ito yung pangatlong beses na binawi ng NBA ang mga technical ni Dillon Brooks. Ganun din kapag na-technical si Dillon Brooks ng 2 beses sa isang game, bukod sa may eject siya sa game na yon, hindi rin alam kung pwedeng bawiin ng NBA yung 2 technical na ibinigay sa kanya or isa lang. Ito rin yung na-overlook ng mga teams kay Dillon Brooks. Hindi kailangan ng all-star o superstar na kasama ni Brooks para talunin ang number 1 team dito sa East ang Detroit. Pwedeng sabihin tsamba pero career high pa rin kay Brooks yun. 40 points, 8 rebounds, 4 assists, 24 points pa siya nung first half at hindi matrap si Brooks ng Pistons. Easy target na nga siya dahil sa 2 technical kahit binawi pa yon. Second leading scorer kasi nila si Grayson Allen na meron 24 points. May total si Brooks at si Allen na 22 free throws. Tig-10 pa ang naipasok nilang dalawa. Mas marami pa yon kaysa buong team ng Pistons. Parang kakaiba din yung duo ng Phoenix Suns habang wala si Booker. Si Brooks at si Allen ang 2 player na binansagang dirty player. Kaya dirty duo ang pwedeng tawag dun sa dalawa. Contender pa yung Suns sa top 6 ngayon. Kahit may Cunningham at Durant, ito rin yung worst defensive game ng Detroit. Inasar pa ni Brooks yung coach ng Pistons na tinawag niyang overrated yung team nila. Na dapat contender sila sa conference final sa East pero tinambakan lang nila kaya sorry na lang. Syempre English yun, tinagalog ko lang. All-star season naman talaga si Brooks ngayon. Mali pala, all-star number si Dillon Brooks. Nasa 20 points, 3 rebounds, almost 2 assists, 44 and 34%. Yun kasi ang na-overlook ng mga team. Kasi nga makikita lang siya bilang dirty player. Na dahil nawala si Booker, dapat matatalo yung Suns sa mga susunod na game. Pero naka 2-1 record pa ang Suns since na-injured itong si Booker. Back-to-back game nga lang ulit ang Suns kontra sa Cavaliers. Na kahit mailaglag nila yung laro na yung kontra sa Cavaliers, magkaiba naman sila ng conference kaya hindi rin malaki sa tiebreaker. Sa standing naman, andun pa rin naman sila sa contention sa top 6.
Makakabalik naman si Booker next week. Ang isa pa doon, na-overlook kasi talaga itong si Dillon Brooks dahil nasasapawan nyo ng kanyang reputasyon bilang bad boy, dirty player, or villain Brooks. Dati pa naman kasing subok na player si Dillon Brooks since Memphis days pa niya. Meron siya doon 3 good years sa Memphis, second best player behind kay Morant, bago nag-improve si Bane at itong si Triple J.